At ang aking paksa ay wala ba kundi God's favor in the midst of adversities. God's favor in the midst of adversities. Ano po ang ibig sabihin ng favor? Sa Tagalog po, aking research kung ano ang Tagalog nito, ang nakalagay po dito sa talata, sa pamamagitan nito ay talastas ko na nalulugod sa akin, sapagkat ang aking kaaway ay hindi nagtatagumpay laban sa akin. So kung sa Tagalog ang tanungin natin, ang sabi, nalulugod ang Diyos. Pero kung aking tinan sa dictionary, ang ibig sabihin ng favor ay it is an empowerment. It is a gracious act of God for you to rise above all trials, all hardship, all difficulties. Amen? Kaya ako'y natutuwa na si Haring David mismo ay ipinagmalaki niya na ang sabi nga, God favoreth me. Nalulugod ang Diyos sa akin. Kaya siya ay nagpatuloy na maging tapat sa Diyos. Kaya si Haring David, sinabi ng Diyos, David is a man after my heart. Malapit sa puso ng Diyos si Haring David. Mahal kong mga kapatid, sa ating buhay, kanina tinalakay na ni Pastor, hindi lahat ng oras ng ating buhay bilang mga Kristiyano ay smooth. Dumaraan tayo ng maalon na mga panahon. Subalit tayo'y magpapatuloy, huwag tayong hihinto. Kahit maalon at lumulundag ang ating sasakyan, tuloy-tuloy lang po tayo sapagkat doon sa unahan, naghihintay ang ating dakilang Diyos at ang ating Panginoong Hesus. Kailangan natin, mahal kong mga kapatid, malampasan po natin ang lahat ng mga adversities sa buhay, mga kahirapan, mga pagsubok, mga nagpipersecute sa inyo, nang aapi sa inyo, but because of God's favor, kaya nating lampasan. One touch of God's favor can lift you up to the second level of your life. No one can hinder you to reach the second level of your life if God's favor will touch you. Mahal ko mga kapatid, alam natin na ang isang hipo lamang ng Diyos sa iyong buhay, maiiba ang direksyon ng iyong buhay. Kaya ang unang, mahal ko mga kapatid, pakatandaan natin. Ang sabi nga dito, ang una, ang God's favor can change your life. Can change the status of your life. Marahil ikaw ngayon ay nasa baba. Ang buhay ay parang gulong. Once God touch your life, gugulong ang gulong, ikaw ay nasa ilalim dati, ikaw ay nasa taas na naman ngayon. That's the purpose of God's favor. One touch of God's favor can turn everything, mahal ko mga kapatid, into your advantage. Kaya ang sabi nga dito, God's favor is an empowerment. It is a gracious act and support of God for you to enable you to rise up above all adversities in your life. Yun pala. Isa lamang hipo ng Diyos, isang touch ng ating Panginoon, mababago ang situation. Dati ikaw ay talagang kawawa, ikaw ay nasa baba, subalit makikita mo unti-unti kang tumataas. Although ang buhay ay masalimuot, although ang buhay ay parang nasa bangkang talagang lumulundag sa mga alon, but remember, God is alive. Amen? Buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran, mga kapatid, hindi patayin. Nakikita ng Diyos ang bawat galaw natin sa mundo. Kapag nakita kayo ay nagpapatuloy na nagsusumikap, one touch of God's favor can change your situation. Tanda natin mga kapatid, it's only God who can change it. Kahit ang buhay ng isang masamang tao, kung kilusin at hipuin ng Panginoon ang taong yan, matutulad siya kay Apostol Pablo. From great persecutors into a great preacher. Nakita niyo sa Apostol Pablo? Siya ang dahilan para mamatay si Esteban, accomplish si Apostol Pablo. So ang sabi nga, God's favor can give you the ability to succeed, to prosper, to multiply, to increase, to excel, and to overcome all
hardship, difficulties, and trials in your life. Amen? One touch of God's favor is very important in your life. Marami kang pagsubok, marami kang pinagdadaanan, mayroon kang tinatawag na mga sakit na halos hindi mo malampasan. Alam ko, it's only God who can give you the power to change the situation. Ang Diyos lamang ang makapagbabago ng iyong situation ngayon. Kung nakakita mo na parang wala man lamang improvement ang iyong buhay, nakikita naman ng Panginoon ang iyong patuloy na pananampalataya at paninindigan at pagtatapat. One touch of God's favor can change the situation. Kaya mahal ko mga kapatid, nais kong sa umagang ito ay ating pag-aralang mabuti ang kabutihan ng Diyos. The gracious act of God is always with you, kaya kayo'y nananatili. That is the reason why magkasama pa rin tayo ngayon. Kung hindi sa gracious act of God, kung hindi sa favor of God, marahil hindi tayo magpapakita ngayong umaga. Marahil ang ilan sa inyo ay nasa sanlibutan muli. Marahil ang ilan sa inyo ay iniwan ang pananampalataya at naglangoy sa sanlibutan. Subalit, praise God, the gracious act of God is in you. Nagkikita ko na ang kamay ng Panginoon ay gumagalaw. Praise the Lord. Magkasama pa rin tayo mga kapatid hanggang ngayon. Alam niyo, Sister Lorna doon sa Abu Dhabi, lumapit sa akin Sister Lorna at sinabi, Pastor, ipag-pray po niyo ako. Umiiyak po siya. At dahil sa kanyang sinsirong pag-iyak at paghawak sa aking kamay, ang sabi niya, Pastor, ipag-pray niyo po ako. Napakatindi ang pagsubok na dinadaanan ko ngayon. Ito'y Pilipina. Ano pong problema, Sister Lorna? Tinanggal po ako sa trabaho. Alam niyo sa Abu Dhabi, pag tinanggal ka sa trabaho, wala kang kakainin. Yan ang totoo. Either uuwi ka sa Pilipinas, hindi bayad pa yung mga inutang mo. Kaya sabi ko, Sister Lorna, huwag kang mag-alala. We have God. Pero ang tanong ko sa iyo, Sir Lord, ano nangyari? Bakit tinanggal ka? Kinainggitan ko ako, Pastor, ng mga Indiano at saka Pakistani. Paano? Siniraan ako sa aming manager kasi ito ay yung nagkukulot, nagugupit, beauty parlor ba? Dahil sa ako'y patuloy na sumisimba kung Sabado, ako'y siniraan at sinabing, anong klase ng Pilipina na yan? Kami nagtatrabaho kung Sabado, siya ay wala dito, siya ay nagsisweldo. Bawas naman ang sweldo, umayag naman ang manager, pero kinaingitan pa rin. Kaya, yun, nagpasya ang manager na ako ay alisin. Nakatanggap siya ng termination letter, mahal ko mga kapatid. Kaya iyak na iyak sa akin, Pastor, tulungan po niyo ako, malampasan ko ito. Sabi ko, Sister, huwag kang mag-alala. One touch of God's favor, hindi magtatagal, magkakatrabaho ka. Mas maganda pa ang offer sa iyo. Mas maganda ang sweldo, mas maganda ang benefits, mas malaki pa ang house allowance at beneficio. Lumakas ang loob ni Sister Lorna. Pinag-pray ko siya. Sabi ko, ganito ang gagawin mo. Mag-submit ka ng resume sa lahat ng inaakala mong mga beauty parlor. I-submit mo lang yan. One touch of God's favor, dyan sa application mo yan, bukas may tatawag sa iyo. Totoo nangyari mga kapatid. Ngayong araw, i-distribute na ang mga application niya. Next day, tinawagan siya. At ang sabi niya, kailangan namin kayo. Pumunta kayo at mag-report ka agad. Kaya nag-report si Sister Lorna doon sa kumpanyang yon, sa beauty parlor doon sa Abu Dhabi. At alam niyo mga kapatid, dahil sa kanyang karanasan, siya ay inupiran. Hindi para maging worker o laborer o tagagupit lamang ng mga buhok. Siya ang ginawa kong manager. Siya ang nag-manage ng isang beauty parlor sapagkat may kakayanan si Sister Lorna. Tumaas ang kanyang sweldo, halos doble. Tumaas ang kanyang benefits at ang kanyang housing allowance ay binigyan din siya ng magandang offer. Mga kapatid, diyan tayo naniniwala, God can turn the situation around. Mula doon sa pagkalugmok mo, kaya kang iangat ng Panginoon
One touch of God's favor can change the situation. Mahal ko mga kapatid, kayo ba'y nag-aalala sa buhay? Kayo ba ay maraming mga suliranin at alalahanin sa buhay? Paano kaya mapaaral ang aking mga anak? Paano ko kaya mapagaling ang aking karamdaman? Paano ko kaya malampasan itong mga kasong ito? Paano ko kaya malampasan itong mga panglalait sa amin, mga taong nagagalit sa amin? Halos lahat ay hindi ka tinantanan. Lagi ka lamang napoproblemahan kung paano malampasan. Dami ng lalait, dami naninira, dami mga chismis, dami mga fake news. Lahat yan ay nakakagambala sa iyong buhay, sa iyong kapayapaan. Subalit tandaan niyo mga kapatid, we have a living God. Mayroon tayong buhay na Diyos na hindi natutulog kahit anong oras. He is always aware kung what is happening to you. Aware ang Diyos, alam ng Panginoon kung anong nangyayari sa iyo. Just remain faithful and hopeful because God's own time is coming. One touch of God's favor can change your life, can change the situation around into your advantage. Marahil maraming nagsasabing, yang nangyayari sa iyo ay setback yan. No, don't say, don't believe that. Believe it. This is a set up by God to promote me to the higher level of my life. It's not a setback. It is a set up that God has placed so that ikaw ay mataas. Ang sabi nga ay, yung mga problema mo, make it a stepping stone to rise above, closer to God. Amen? Amen. Problema, tungtungan mo yan. Huwag mong ilagay sa ulo, sapagkat pag ilagay mo ang problema sa ulo, ang mangyayari sobrang bigat na, pababa ka, ang magiging flat ka sa floor. Ang payo ko sa inyo, tungtungan niyo ang problema. Tumingala ka sa langit, umasa ka sa Diyos, at believe that the gracious act of God is available. Anytime, you can reach it out. And God can change the situation into your favor, into your advantage. So mga kapatid, maraming problema ang tao, subalit kung alam natin ang formula ng Diyos, ay very clear. Ang formula ng Diyos ay very clear. Magtapat lang ka sa iyong pagmamahal sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos, ang sabi sa Deuteronomy, ikaw ay iangat ng ating Panginoon. Mahal ko mga kapatid, ang pangalawa, ipagmalaki mo ang gracious act of God, ang empowerment of God sa iyong buhay, ipagmalaki mo ang ginagawa ng Diyos. Ang problema sa tao ngayon, mahal ko mga kapatid, alam mo kung bakit? Anong problema? Ang problema ng tao ngayon, ang kanilang ipanagmamalaki, ang kanilang binabrag, ay ang kahirapan. Ang problema sa mga anak, problema sa hanap buhay, problema sa sakit. Yon ang kanilang pinagmamalaki. Sila ay nagkukulang sa pananampalataya, sabing, hindi na yata ako tatagal, mamamatay na yata ako sa sakit na ito. Hindi ko na kaya malampasan ang mga problemang ito. Hindi ko na hindi ko na siguro makayanang paaralin ang mga anak ko ito. Hindi ko na siguro kayang tustusan pa ang pag-aaral ng aking mga anak. Wala na talaga. You are bragging negative. Ipinagmamalaki mo ang negative attitude towards life, kung kaya si Satanas ang tunay na natutuwa. Bakit hindi mo baguhin ang iyong attitude towards life? Ipagmalaki mo na may Diyos ka. Amen? Mayroon akong Diyos, hindi ako natatakot humarap sa buhay. Mayroon akong Diyos na kakampi, malalampasan ko ito. Mayroon akong Diyos na mayaman at kayang suplayan ang pangailangan ko. Kung yun ang sasabihin mo, magtatagumpay ka. Subalit kung ikaw ay laging negativist sa buhay, mangyayari at mangyayari kung ano inisip mo. Alam niyo mahal ko mga kapatid, kunin natin ang halimbawa ni David. Si David, maliit pang bata, binatilyo, nagdala ng pagkain sa kanyang mga kapatid doon sa labanan. Ang kalaban nila ay Palestine. At itong higanting si Goliath ay kanyang sinisigaw, kayo, papatayin ko kayo lahat.
nangingilig naman itong mga sundalong Israelita. Sapagkat yung napakalaking higante ay nasa Palestine. Nung marinig na nilalapastangan itong higante ang pangalan ng Diyos, sino ang tumayo? Si David. Hindi pwede ito. Nilalapastangan niya ang aking Diyos. Itong si David ang nagsabing, Oh God, sabi, the favorest me because my enemy that not triumph on me. Nalulugod ka sa aking Diyos sapagkat hindi nagtatagumpay ang aking mga kalaban. Kaya't ano ang ginawa ni David, mga kapatid? Sabi niya, ako ang lalaban, ako ang papatay sa higantingan. Itong mga sundalo ay matataas, malalaki, sanay sa digmaan, matataas ang kanilang mga rangko. Subalit, itong walang kalam-alam sa digmaan, ang siyang nag-volunteer na pumatay kay Goliath. Sa palagay nyo kaya? Yung walang karanasan sa digmaan, lalaban? Kaya. Anong sinabi ng Panginoon? Ang sabi ni David, in the name of God, papatayin kita. At ang iyong ulo ay puputulin. Nagtagumpay ba si David? Yes. One touch of God's favor into that stone. Ang stone na ito'y lumipad, patungo, diretso, dito sa gitna ng mata ng Goliath at tinamaan dito at siya'y natumba. Samantalang yung mga sundalong sanay sa digmaan, ayaw lumaban. Narito ang isang bata na walang karanasan, siyang lumaban. In the name of God, ginamit lamang ang pangalan ng Panginoon. Opo mga kapatid, pag kayo'y may mga malaking Goliath sa buhay, problema mo niyan. Goliath sa pinansyal, Goliath sa inyong mga kalaban sa paligid, Goliath sa karamdaman, Goliath sa inyong mga financial problem, Goliath sa inyong mga sweetheart, Goliath yan sa inyong mga pangangailangan. Huwag yung titingnan ang taas. Kung gaano kataas si Goliath. Huwag yung titingnan kung gaano kalaki ang baraso ni Goliath. Ang tingnan nyo, mas makapangyarihan ang aking Diyos. Amen? Kaya sabi ni David, God favorest me because my enemy doth not triumph over me. Ganon po ang ating sabihin. Ipagmalaki natin ang Diyos. Sapagkat ang Diyos natin mas makapangyarihan sa lahat. One touch of God's favor can bring you to the second level of your life. Isang hipo lamang ng ating Panginoon, the gracious love of God can change the level of your life. It's not a sit back. It is a sit up para ikaw ay umangat at makarating doon sa iyong paruroonan. So mahal kong mga kapatid, sa umagang ito, pakatanda natin, God allows adversities to happen to you and to me, not to defeat you, but to promote you. Pinapahintulutan ng Diyos na tayo dumanas ng iba't ibang pagsubok, iba't ibang kahirapan, hindi para talunin ka, kundi ikaw ay i-promote. Kaya nga, ganun ang nangyari kay Sister Lorna. Dumanas siya ng matinding pagsubok, yun pala stepping stone niya para higit na siya ay umangat from laborer into a manager. Kita niyo. Nabanggit ko nga sa inyo na si Mrs. Pegaw ay tinanggal din sa trabaho dahil sa pagsimba niya sa araw ng Sabado. Dati siya ay supervisor sa isang paralan sa Abu Dhabi. Ang kasama niya ay mga Amerikano, mga British na mga supervisors. Napansin itong mga kasama niyang supervisor na si Mrs. Pegaw ay hindi dumadalo kung araw ng Sabado at nagsisimba at nagtuturo sa mga batang na internasyonal sapagkat may itim, may dilaw, may kayumanggi. Si Mrs. Pegaw ang naglilid doon. Subalit na isang araw, ako'y nasa Abu Dhabi, may meeting po kami doon sa Acacia Hotel. Tumawag si Mrs. Pegaw, sabi niya, Daddy, wala na po akong trabaho. Nagulat ako, ang laki ng sweldo niya sa akin. Mas malaki ang sweldo ni Mrs. Pegaw kaysa sa akin.
sapagkat supervisor siya sa isang prestigious na school. Daddy, wala na akong trabaho. Ha? Ano nangyari? Pinadalahan ako ng sulat termination letter at ang reason ay hindi daw ako pumapasok kung Sabado. Yun pala, nalaman ni Mrs. Pegaw bandang huli may nagsumbong na itong mga galing sa state, Britain, American at iba pang mga bansa na mga supervisor ay siniraan siya kay Mrs. Yung kanyang direktor. Na yung kanyang direktor naman ay mahal na mahal si Mrs. Pegaw. Na-amaze kay Mrs. Pegaw sapagkat multi-talent. So walang magawa ang supervisor sapagkat si Mrs. Pegaw ay nag-iisang Pilipino. Kaya maraming supervisor ang kalaban niya. So, binigyan siya ng termination letter. At nung ibinigay na ang termination letter kay Mrs. Pegaw, sabi ko kay Mrs. Pegaw nung ako'y nasa Abu Dhabi, nung sa hotel, Mami, don't worry. One touch of God's favor can change the situation. Naglakas ang loob ni Mrs. Pegaw. Bago si Mrs. Pegaw umuwi mula sa school, daladala ang kanyang mga gamit sana, ay nagkataong birthday ng kanyang direktor doon. Si Mrs. Christine, ang pangalan, Christine. Miss Cynthia, would you like to attend my birthday? Kami niya, kami ni Miss. Sige po, mag-attend po ako, Miss Christine. Okay, kami. Pumasok siya, kasama ang lahat ng mga teacher, ang daming Pilipinong teacher doon. Alam niyo mga kapatid, nag-aawit sila ng happy birthday. Wala malamang tugtog sapagkat walang marunong tumugtog. Nakita ni Mrs. Pegaw yung keyboard na walang gumagamit. Mumunta sa keyboard, sinundan agad kung nasaan na sila sa party ng happy birthday. Tinugtog niya ng talagang magandang tugtog. Nagulat siya na si Mrs. Pegaw ay may talent para magtugtog ng piano o ng organ. Kaya pagkatapos niyang tumugtog, bumalik siya sa kanyang upuan, lumapit si Mrs. Christine. At ang sabi, Miss Cynthia, would you please stay by after my birthday? Yes, ma'am. So nagpaiwan si Mrs. Pegaw pagkatapos ng birthday. At pagkatapos ng birthday nga, pumunta si Mrs. Pegaw doon sa kwarto. At alam nyo, ang sinabi ni Mrs. Christine, I'm not firing you, I'm rehiring you. Ikaw ang hinahanap namin. So hindi na kita pinafire, hinahire kita muli. At ang aking kondisyon sa iyo, libre ka Sabado. Lahat ng Sabado, pwede kang sumimba. Walang pipigil sa iyo. You can do your worship every Sabbath. At bilang gantimpala kay Miss Pegaw, sabi ni Ma'am Christine, Cynthia, paaralin kita, pamamasterin kita sa music. I will spend money for you. Just stay by in my school. Dumami ang estudyante. Mga kapatid, yun ang tinatawag. One touch of God's favor can bring you to the second level of your life. God is looking at you right now. Tinitingnan ng Panginoon kung paano ka magtapat sa Kanya. Kung paano ka mamuhay na sang-ayon sa Kanyang kalooban. And in the right time, God can touch you with His favor and you will be lifted up from first level of your life to the second level of your life. God will not promote you unless you pass this kind of trials in your life. Ang ipopromote lamang ng Diyos ay yung lumaban. At nakita niya talagang nagtapat at naninandigan sa prinsipyo ng Diyos. Yun ang itataas ng Diyos. Hindi yung hindi dumanas, mga kapatid. Hindi tayo pinaparanas ng Diyos ng mga kahirapan para tayo'y ibagsak. Pinaparanas tayo ng Panginoon para tayo'y itaas. One touch of God's favor can bring you to success. One touch of God's favor can double your income. One touch of God's favor can heal your sickness. One touch of God's favor can reconcile your marriage problem. One touch of God's favor can increase your financial stability. Bakit? Because God is the source. Ating ipagmalaki ang kapangyarihan ng Diyos at kapag narinig ng Panginoon na ipinagmamalaki natin siya, natutuwa ang Diyos.
Subalit tayo kapag nagsasalita ng negative, hindi namin kaya ito. Masyadong mabigat ang problemang ito. Hindi na namin yata kaya mag-survive. Puro negative. Ang natutuwa naman si Satanas. Focus on God's favor, not on your problem. Tanda natin, one touch of God's favor can change the situation, can bring you to the second level of your life. It's not a setback, it is a sit-up for you to reach your goal. Tayo habang narito sa lupa, ang labanan ay nagpapatuloy. Magtiwala tayo sa Diyos. Mararating natin ang tugatog ng tagumpay. At doon sa langit, magsasama-sama tayo kasama ng ating mana Panginoon. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. God bless you. Amen.